At eto na nga, tayo nagbabalik na naman mga kababayan. Samantala, mga alipores ni Joe Biden, sinabon ni Donald Trump sa kanilang mga kahibangan. Yan, okay? At syempre, isa rin sa pag-uusapan natin, mga kahihiyan na nagagawa ni Marcos Jr., pilit na itinatago pero kusang lumalabas. Paano ba naman mga kababayan na ang kanilang ginagawa sa bayan ay parang nagmimistulang karatawanan? Ayan. At syempre, pag-uusapan natin yan, pero bago yan, eto muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. And of course, Master Judea na nagbabalik. Huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At syempre pa, mga kababayan, kumusta po kayo? Unang araw ng Marso, kumusta ang araw ninyo? Yan, okay? At syempre pa, mga kababayan, dire-diretso na tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Dito sa Pilipinas, pilit pong pinagtatakpan ang mga nagagawang hindi magandang bagay ng Marcos administration, pero kusa po yan na lumalabas at talagang nabubunyag. At umpisahan po natin yan dito mga kababayan. Ano ba yung sinasabi nila? Maganda daw ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, kontrolado ng gobyerno, at hindi daw weak leader ang President Marcos Jr., pero mga kababayan, tingnan po natin ang mga kaganapan sa ating lipunan kung talaga bang siya ay matatag at katulad nga ng sinasabi ni PRRD, weak. Okay. So ito, ang sinasabi, Marcos not a weak leader will never be. Sabi yan ng palasyo na Malacanang. Hindi daw weak leader at hindi magiging weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. Aba? Tingnan natin. Kasi, kung anong nangyayari sa Pilipinas, yun ang magiging refleksyon ng kanyang pamumuno. Una, di ba? Kung hindi ka weak leader, bakit nagkakaroon ng mass resignation? Ito yung mga engineers at kumpirmado daw ito. Kinumpirma daw di umano ito ni Vince Dizon, mga kababayan. At ito, sabi niya, mass resignation, sabi dito sa post mismo, no? Mass resignation ng 400 engineers, kumpirmado. DOTR Secretary Vince Dizon, kinakaharap ang matinding hamon matapos ang exodus ng mga empleyado dulot raw ng pagkaantala ng sahod. Paktay ka diha. Walang yan, dami-dami yung pera tapos yung sweldo ng mga empleyado hindi nyo binibigay na antala. Anak ng tokwa naman. Paano nangyari yun? Another sign of being a weak leader, okay? A debt service burden hits 15 billion, 15 trillion, 15.74 billion pala, sorry. Di ba? Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Actually, trillion to eh. Oo. Philippine Star naman eh, no? Oo. Trillion na po yan ang utang ng Pilipinas. Eto pa. PhilHealth is actually bankrupt. Okay? So, bakit mababankrupt ang PhilHealth? Nagge-generate yan ng pera eh. Di ba? Mababankrupt lang yan kapag dinanakaw ang pera dyan, kapag hindi marunong ang namumuno. Yan. Okay? DOF to auction of small government assets including land to boost revenue. Yan. Okay? Wala naman pong problema na magbenta po tayo ng mga assets kung talagang kinakailangan. Diba? Lalo-lalo na kung popondohan ang maraming proyekto na makakapagbigay ng malaking tulong sa mga Pilipino. Pero magbebenta ka ng ginto, magbebenta ka ng government assets, tapos wala namang nakikita mga proyekto ang Pilipino, sana pupunta pera nito.
Oo, yun ang problema natin. 'Di ba? Kasi kung ikaw, sa bahay nga, 'di ba? Sa bahay, ibinebenta mo na yung mga kagamitan na hindi mo na nagagamit, hindi mo na napapakinabangan para maging pera, para magamit mo sa ibang bagay. Oo. May paglalaanan ka niyan. Pero kung wala ka namang paglalaanan, itatago mo lang yan. Kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga remembrance, di ba? Yung tinatawag na, tawag dito, ano nga yun? Memorabilia. Yan. Yung mga gamit na napamahal na sa atin, hindi natin basta-basta pinapakawalan. Oo. Lalo na kung yan ay may sentimental value. Etong mga government assets, hindi lang sentimental ang value nito, mga kababayan. History po yan ng Pilipinas. Kaya hindi yan basta-basta dapat na ibibenta na lang. Oo. So, total foreign investment sobrang bumaba ng 38.87% noong 2024 ayon sa PSA. Oh, PSA po ang may sabi niyan, hindi naman po tayo. Oh. So, tapos ngayon sasabihin nyo, Marcos not a weak leader. Paano nangyari yun? Kung siya ay hindi weak leader, eh maganda sana ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi problema ang mga Pilipino. At yan, mga kababayan, tao na mismo, no? Tao na mismo ang nagkukumpirma na ito ay weak leader po talaga. Kasi, doon na nga lang sa mga rally-rally, 'di ba? Magrarally ka tapos magbibit-bit ka ng napakaraming tao na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Tapos, hindi talaga di ipinapakita ng tao na hindi talaga nila gusto ang grupo na ito, mga kababayan, ano? Katulad na lang halimbawa, nung nagrally sila sa Davao City, 'di ba? Napakaraming tao tapos kinandado yung exit para hindi makalabas yung tao. Oo. Pero may mga vlog na kumakalat doon sa Davao na kahit naman daw sila nagpunta doon sa rally ng Alcancia, Duterte pa rin sila. At nakaraan, kahapon, mga kababayan, nandun sila sa Bulacan. Nandun sila sa Bulacan, siguro nagkakot na naman na napakaraming tao, pero hindi naman nila napuno yung venue. Hindi katulad noong walang ayuda na indignation rally ng Duterte Camp, yung team Suka, punong-puno po yung yung venue doon. Pero hindi dito nga sa Bulacan, hindi na nga po napuno mga kababayan. Pero at Duterte pa ang sinisigaw ng tao. O, eto po, para makita ninyo. Kita nyo yun? Ulitin natin. Di ba? Biruin mo yan. Nagpaparally ka, tapos ang sinisigaw ng tao, Duterte. Di ba? So doon mo makikita mga kababayan na talagang sila ay inaayawan na po. Sabi nga, 'di ba? Team Suka versus Team Sinusuka. So yan po ang mga patunay, mga kababayan. Kasi kung yung mga tao diyan nagpupunta dahil doon sa ayuda ay hindi po yan organic, okay? Dahil sinisilaw mo yung tao sa ayuda eh. Sinisilaw mo yung tao sa ayuda para magpunta, no? Doon sa mga rally-rally ng mga Team Duterte, wala pong pinamimigay doon na pera. Oo, wala pong ayuda. Oo. Dahil tayo, malakas ang loob natin, dahil itong mga kandidato, lalo na si Pastor Apollo Sigibuloy, huutangin namin ang inyong tiwala, pero susuklian namin yan, susuklian ang aming mga kandidato ng matapat, matuwid, makajos, at dikalidad na pagsiservisyo. Hindi katulad nito na ang dami-dami mga sinasabi, pero yung mga sinasabi nila parang hindi naman nangyayari. 'Di ba? Dito sa Team Duterte, lahat po 'yan may mga resibo na. Lahat po 'yan, ibig sabihin kung ano yung puno, siya rin ang magiging bunga. So si Pangulong Duterte bilang magaling na presidente, maisasalin niya yung kanyang galing doon sa kanyang mga kandidato. Hindi ho ba? Dito sa Team Alcancia, anong maisasali ng leader nila?
yung utang na napakalaki na, ay grabe yan mga kababayan. Kaya tayo, ang pinaka-importante, yung magandang Pilipinas at yung leader na talaga nating iboboto at susuportahan. Pastor Kibuloy, ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Okay. So, lipat na po tayo sa susunod na topic natin mga kababayan. At napakalaki po, napakaganda ng impact or napakaganda ng epekto ng pagkakapanalo ni Donald Trump diyan sa Amerika, mga kababayan. Ano? Kasi kung matatandaan natin, magkaiba po talaga yung kanilang pulisiya noong nagdaang administrasyon na si Biden. At tinawag nga nito tinawag nga si Joe Biden, tinawag ni Donald Trump na stupido. Oo. Hindi ka ba naman stupido eh. Gusto mo magkagulo ang mundo, di ba? Oo. Bubuli-bulihin mo yung mga bansa na maliliit na kaya-kaya nyo, aawayin nyo, di ba? Uudyukan nyo ang Pilipinas, uudyukan nyo ang ibang bansa na magalit sa China, di ba? Ganoon po ang pamumuno ni Biden. Oo. At ginigipit yung mga man of faith, tapos yung mga pregnancy care centers, kinigipit nila. At kabaliktaran po yan, ha? Kabaliktaran po yan sa ginagawa or polisiya ni Donald Trump, mga kababayan. Ano? At patunay dyan, mga kababayan, yung isang alipores ni Joe Biden, sinabon, ha? Sinabon ni Donald Trump, mga kababayan. At hindi lang sinabon, ha? Oo. Hindi lang sinabon. Inabot ng katakot-takot na sermon. Diba? Pahiya siya dito, mga kababayan. And this goes to all the leaders of any country na humahalik sa puwet ni Biden dati. Diba? Kasi nga, harap-harapan nga na pinapahiya ni Donald Trump si Biden noong kanyang inauguration, diba? Oo. Kasi ang sinasabi ni Trump, ibalik natin ang dating dangal ng Amerika. Oh. So, ibig sabihin, sinasabi ni Donald Trump na walang dangal ang Amerika nung panahon ni Biden. At eto na nga mga kababayan, nagkita si Vladimir Zelensky, si Donald Trump at yung vice presidente ng Amerika. At dito, dahil sa katangahan niya, kabobohan at kayabangan nitong si Zelensky, mauubos na ang mga Ukrainian at naglilipatan na nga sa iba't ibang bansa. Kasi itong si Zelensky gusto ata talaga na madurog ang kanyang bansa. Oo. Pero itong alam naman natin si Donald Trump, ay anti-war, 'di ba? Taliwas doon sa sinasabi ni Bongbong Marcos dati na kung pinagpili siya Kamala Harris or Donald Trump. Ang sabi ni Marcos, pipiliin daw niya si Kamala Harris kasi si Donald Trump is leaning to a war. Samantalang itong si Donald Trump, mga kababayan, ayaw nito ng giyera. So, doon pa lang mapapansin mo na itong si Bongbong Marcos presidente natin na wala talagang alam. Oo. Salita lang talaga ng salita. Yun lang talaga meron siya, mga kababayan. Pero ganun pa man, panoorin po natin kung paano sinabo ni Donald Trump itong si Zelensky na ayaw pa talagang itigil ang giyera doon sa kanila. Paubos na nga yung mga constituents niya, yung mga Ukrainian, talaga namang nadudurog na, yabang-yabangan pa. Kaya ito, napagalitan tuloy siya. No? Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not. Your country is in a big trouble. You have talked a lot. Oo. Madami mo lang sinabi si Zelensky. Pagsalitain mo naman si Trump tsaka yung BC. Winning. know. You're not winning this. I... You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President. Okay. You're not gonna win this. You are losing. Oo. Nire-real talk talaga dito ni Donald Trump, mga kababayan eh. You're not gonna win the war. Oo. Against Russia. Oo. Diba? Totoo naman. Hindi naman talaga siya mananalo sa Russia. Naku naman. Oo. Para naman tayong naglolokohan nito eh. Oo. We are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said stupid thank you. president 350.
Okay. Sabi ng matibay pa rin daw ang Ukraine mula nang umpisa ng giyera hanggang ngayon at lumalaban daw silang mag-isa alone. Oo. Sinupalpal ngayon siya ni Trump. Oo. Binigyan namin kayo ng pera. Binigyan ka ng pera nung estupidong presidente ng Amerika na si Joe Biden. $350 billion ang binigay sa iyo. Tinawag niyang estupido si Joe Biden. Ito pa, ito. $50 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if Africa? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very Ayun, oo. So, nagrereklamo ngayon si Zelensky, mga kababayan. Inimbitahan mo ako dito para magsalita. Oo. Nagsasalita ka nga naman. Kaya lang yung mga sinasalita mo, hindi nagugustuhan ni Biden, ni Donald Trump, 'di ba? Sasabihin mo, you are fighting alone with the Russians, pero ginagamit nyo pala yung mga equipment, military equipment ng Amerika. Binigyan kayo ng $350 billion ng stupidong si Biden. Kaya, nasusupalpal siya lagi, mga kababayan. At ang sabi niya, kung wala ang puwersa, sabi ni Donald Trump, kung wala ang puwersa ng Amerika, in 2 weeks, tunaw kayo. 'Di ba? At inamin naman yan, ni Zelensky. Sabi pa nga daw ni Putin, baka in 3 days, pagka winaswasan talaga ng Russia yan, in 3 days, tapos yan. 'Di ba? Kung wala yung Amerika. Ngayon, tinatanggal na, yun ni Donald Trump yung mga US forces sa iba't ibang bansa kasi ayaw niya naman ng gera 'Di ba? So sino naman ang mananalo sa gera? Sino naman ang gusto ng gera? Pero eto, tuloy po natin. very hard thing to do business like this. I Again, tell you you. just say thank you. I said a lot of times that there, thank you except to that, American people. except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I over understand, there. sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't You have to be thankful. Reklamo ka ng reklamo Oo. You have to be thankful kasi tinulungan ka ng Amerika. Kung wala yung Amerika, tapos na. Oo. have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. Sabat pa ng sabat di ba? Pinapayuhan na nga siya, sabat pa ng sabat. Oo. Pinapayuhan siya ng Amerika. Ang Amerika is the powerful country in the world, di ba? It would be a damn good thing. Mr. And President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, Matatalo na nga kayo tapos nagyayabang ka, I don't want a ceasefire. Ayaw daw ng ceasefire ni Zelensky. Oo. Yan gusto ni Trump mangyari, pinapayuhan siya, natanggapin mo na, mag-ceasefire ka na. Kasi you're not gonna win the war. Hindi ka mananalo. Ayaw talaga ni Zelensky. Iba talaga pagka yung presidente mo, komedyante. Oo. Diba? Yung komedyante na wala naman talaga alam sa pamumuno, kundi pag-comedy. Oo. Kasi ito si Zelensky, dati itong artista dati. Dati itong komedyante. Oo. Literal yan. Dati itong artista na komedyante, si Zelensky. Oo. if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. This that was is your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Diba? Sapul na sapul Pag wala yung Amerika, wala kayo. Oo. Ganon talaga yun. Kaya lang, ang problema, magkaiba talaga na magkaiba ang polisiya. Ni dating Biden, sabi niyang,
not smart. Kay dito kay Donald Trump, di ba? Ay nako, makinig ka kasi. Mr. Vice President, I'm sorry, It's going to here, be a tough deal to make um, because the attitudes have to change. what if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you but saying? what if She's asking, what if Russia Putin breaks the breaks ceasefire? for the- What if anything? What if a bomb drops on your head right now? But they have Okay? weapons to What if they fire. broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. But all- Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. Yan. And he went okay? through it. He was Alright, ganun lang yun, di ba? Tinatanong kasi, baka mamaya mag-ceasefire si Zelensky, tapos i-break ni Zelensky yung ni Putin yung ceasefire. Di ba? Depende yun. Kung ikaw irerespeto mo yung isang bansa, irerespeto ka rin niya. Kaya lang ang problema, yung dating presidente ng Amerika hindi nirespeto si Putin. Kaya in return, ano aasahan mo? Etong si Donald Trump at si Putin magkaibigan yan. 'Di ba? Magkaibigan, in fact, maraming beses nag-uusap 'yan. Oh, nakikita nyo, itong style ni Donald Trump ay parehong-pareho ni President Duterte. Real talk, walang paligoy-ligoy. Oo. Ito ang dapat nating gawin. Kung ayaw mo, wala akong problema sa'yo. Basta ako, ang gusto ko, ganito. Kung susundin mo, okay. Kung ayaw mo naman, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ganun lang kasimple. Tuloy. accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. Real talk. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television. I will say that. All right, we'll see what we can do about putting it together. Thanks. Ayan. Tama, di ba? Tama eh. Oh. Anong gusto mo? Peace? Or ituloy natin ang gera? Di ba? Hindi pa pwede ituloy ang gera kasi wala namang mananalo sa gera. So yun, na-real talk siya doon mga kababayan. Ayaw pumayag eh. Ayaw pumayag ng peace talk. Parang si Bongbong Marcos din eh. Ayaw makipagkasundo sa China. Gusto lagi nagkakagulo yung Pilipinas tsaka China. Inuudyukan pa ang tao na magalit sa China. Huwag tayong magmayabang kung hindi naman natin kaya. 'Di ba? Mas maganda yung lahat nating kaibigan kaysa tayo ay kakalaban kanino man. 'Di ba? 'Di ba? Ang pangit noon. Ngayon, ino-offer na siya magandang offer, ni Donald Trump. Pero anong nangyayari? Ayaw ni Zelensky. Malungkot pa yung mukha. Kasi ang gusto niya, tuloy yung gera, ipakita sa buong mundo na matapang sila. Anak ng putya, yung tapang dinalagay sa lugar yan.
Hindi lang puro tapang, ginagamitan yan ng lohika. 'Di ba? Ginagamitan yan ng sentido komon. Oh, was there any chance sa gera ng Russia versus Ukraine na kahit papaano naka-advance sila? Hindi. No. So talon-talo talaga sila. Parehas dito sa Pilipinas, pag ginera natin yung China, aba, oo. Baka isang palipad lang, di yari tayong lahat. Oh, madadamay pa na yung mga ayaw makipag-away sa China. Tayo hindi tayo maka-China, ang gusto lang natin bansa na mapayapa. Kaibigan natin yung mga bansa o yung mga bayan na meron tayong napapakinabangan. Kung makakatulong sa Pilipinas, kaibiganin natin. Huwag nating aawayin. Naknan Tokwa, weak na nga. Gusto pa makipag-away ng makipag-away. Oh, isasalang yung mga armed forces, yung mga in uniform. 'Di ba? So, yan, dapat peace lang sa buong mundo. Katulad ng gusto nito ni Donald Trump. Huwag tayo magtapang-tapangan kung hindi naman talaga natin kaya. Eh si Marcos na mismo nagsalita dati, 'di ba? Na bahing lang ng China, tapos tayong lahat, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit nag-iba yung kanyang prinsipyo 'di ba? Kasi dati ayaw niyang papasukin dito yung Amerika, pero nakausap niya si Biden, aba, ayun, bumaliktad na. Ganyan mga kababayan. Baka mamaya, susunod na masasabon, yung presidente ng Pilipinas na, kung hihingi ka ng advice kay Trump, baka masabon din yan. Oo. Diba? Oh. So now, paano hindi masasabon? Wala talaga sa katinuan. Oo. Wala talaga sa katinuan. Hindi po welfare. Hindi yung kapakanan ng kanilang mamamayan. Ha? Oo. Yung kanilang pinaglalaban, kundi yung kanilang kayabangan ni Zelensky. Ayaw itigil ang gera. Ayaw mag-peace talk. Dito naman sa Pilipinas, mga kababayan, gusto natin, tapang-tapangan din tayo sa China. Diba? Na kung tutuusin, hindi naman tayo dapat makipag-away dyan dahil lahat ng mga produkto na nandito sa Pilipinas galing sa China. Diba? Papaano na? Kakayanin ba natin yung mga produktong galing Amerika, galing ng Canada, galing ng Europa? Malabo po yun. Oo. Anak ng tokwa, tayo ay mahal natin ang Pilipinas. Kaya nga tayo, ayaw natin ng away, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng gera. Kasi kung makikipigera tayo, talo tayo. Diba? Kawawang Pilipinas. Diba? Pero, yung mga leader natin dito sa Pilipinas, kung ano-anong pinagkakaabalahan na kalokohan. Diba? Tingnan mo, magtatatlong taon na sila dyan, pero wala pa tayo nakikita na kanila napaghirapan. Puro ayuda, puro ayuda, pagpapasikat, pagpapakabagsak sa kanilang mga kalaban. Biruin mo, yun ang kanilang pinagkakaabalahan. Kaya nga eto, tumakbo yun. Pastor Kibuloy, ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Di ba? So yun mga kababayan, ang problema natin. So tayo dito sa Pilipinas, gusto natin mapayapa lang. Mapayapa lang tayo dito. Pero kung gusto nila ng gulo, dapat sila na lang. Oo. Sila na lang sana. Si Pastor Kibuloy nga dapat, hindi naman tatakbo yan Ayaw naman niyang maging politiko Pero ngayon, na in need talaga, kailangan niya na tumakbo. Kasi alam naman natin na marami na siyang karanasan sa pamumuno. When it comes to leadership, sinasabi nga ni Pangulong Duterte, mas magaling pa sa akin niya mamuno Di ba? Kasi walang pondo galing sa gobyerno, naayos niya yung kanyang sekta, ang dami nilang pag-aari sa iba't ibang panig ng mundo, sa buong Pilipinas, marami silang pag-aari. Wala yung pera galing gobyerno, ha? Oo. Pero yung gobyerno natin, gagawa ng tulay, yun, bumagsak pa. Ano naman ang mangyayari sa atin? Kung yung mga iboboto natin, pare-pareha sa kanila. Dito sa mga nakaupo ngayon. Di ba? Katulad nito, mga kababayan. Di ba dapat ang sineselebrate natin, yung nagbigay ng malaking impact sa bansa natin, mga kasaysayan, nagbigay ng malaking pagbabago. Pero ito, ipapakita ko sa inyo, pati yung oil spill gusto i-celebrate? Anak ng tokwa naman yan, Sa sobrang kaipalan, yung mukha nyo nasa likod ng bus.
Yung mukha niya nasa likod ng bus, halos karamihan ng bus dyan sa Metro Manila, nasa likod. Yung tarpaulin, mga billboard dyan sa EDSA, naglalakihan, pero bawal po yun. Oo. Hindi talaga sila sumusunod. Dahil kakampi nila ang gobyerno, hindi sila sinisita. Kaya kung ako sa inyo, yung mga makikita nyo napakalaking mga pagmumukha sa EDSA, may mga billboard na hindi sumusunod sa tamang sukat, huwag nyo nang iboto yan. Doon pala nga sa napakasimple na rules, hindi nila sinusunod yung batas pa kaya ng Pilipinas. Ha? So ito, si Benhur Abalos, mga kababayan, nagpunta dyan sa karagatan ng Mindoro at ang sinasabi niya dito sa title niya, inalala daw nila. Inalala nila yung oil spill dyan sa Mindoro. Walang hiyaan po siya. Oil spill yan. Ang inaalala yung pagkamatay ng mga bayani natin. Yung nagbigay ng malaking impact, nakatulong, nakatulong sa Pilipinas. Nagbigay sa atin ng kalayaan, ganyan. Yun ang sineselebrate. Pero yung nagbigay sa atin, ng kamalasan, hindi sineselebrate yan. Tanga naman ito. Panoorin nyo, sineselebrate yung oil spill sa Mindoro. Parang tanga eh. Ayan, nagbibideo sila. Kunyari nagre-rescue. 'Di ba? Ayun si Abalos Anta nga po siya. Anong kalokohan to? Diyan po sa part na yan, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng oil spill. Wala na yung oil spill eh. Dapat doon ka nagpunta dyan yung may oil spill. Anong gagawin mo dyan? Magpaplano? Anong paplanuhin mo? Ihigupin mo yung tubig dyan sa dagat? For future, kung halimbawa magkaroon ng oil spill, tinitingnan mo, anak ng tokwa kayo. Baka mabangka ng barko yan. Sumusobra na talaga sa kaipalan ng mga to, Kung ano-ano pinagagawang katatawanan. Ayusin mo yung pagbibideo, ilapit mo. Para kunyari totoo. Kasi, asin niya saan sila walang mauna. Huwag mauna ha. Walang mauna. Dapat ang mauuna si Abalos. Sa likod sila, sa likod. Dapat sa likod lang. Sa likod lang kayo. Ay, ano naran mga rin. Inarangan pa yung nagbibideo. Diyan na yung, inarangan pa yun. Huwag nyo nga unahan yun na. Huwag nyo unahan. Putang na lang, istorbo pa kayo ng mangingisda dyan. Walang hiya naman talaga. Sa kaipalan nyo, sanay na sanay talaga kayong mga istorbo. Yung mga nangingisda, nagtatrabaho dyan, guguluhin nyo. Dadaan kayo, ayaw yung padaanin. Anak ng tokwa, para kayong mga pulis dyan sa EDSA. Para kayong mga politiko sa EDSA na ayaw bakat gusto laging nakauna. Naghahanap buhay ang mga yan, ini-istorbo nyo, guguluhin nyo, para magpabida-bida. Anak ng tokwa naman talaga. Ewan ko ba? Bumoto po kayo ng mga ganito, ha? Yung para makapagbida-bida, yung mga naghahanap buhay dyan, inaabala nila. Anak ng toko ang kaipalan niyan. Lapitan mo para mabidyo mo na maayos yung paggalaw ng panga. Ilapit nyo pa.
kung makautos doon sa mga ngisda, parang pag-aari nila yung karagatan eh, no? Huwag yung unahan yun, ha? Wisit! Oh. Oh. Ewan ko ba? Ayoko na dyan. Nakakatanga eh. Oh. Oh. Ano sabi niya dito? Ito po yung caption niya. Sabi, Bener Abalos, kahapon to pinost. Sabi niya, samahan niyo kami sa pag-alala sa ika-2 taon ng oil spill dito sa bayan ng Pula, Oriental Mindoro. Walang hiya talaga. Oh. Ayan, basahin niyo, kayo na bumasa. I-celebrate niya yung oil spill. Oo. Tayo na baka pag naging senador to, gagawing holiday yung oil spill. Anak ng tokwa talaga, Abalos, ha. Tingnan natin ang mga comment nila dito. Tingnan natin. Ayan, ha. Ayan. Pinost dito yung kay OJC Seeds na utos niya. More comments. Tingnan natin. Ayan. Ang dami mong alam. Ano pa ba dito? Drama sa Shabu sa Alatigtag. Mastermind kay OJC. Ayan, tuloy. Tinagtad ka tuloy. Ayan, ha. Ayan, Sabi niya, los di mo. Ayan, Alak ng toko. Pinagtatawanan talaga sila, no? Kawawa. Tingnan natin, ha. Si Marcos Jr. kasi tinanggal yung number of reaction. So, ito, tingnan natin, ha. Walang daya ito. Nakdapat na. Mukhang may susunod na magtatago ng number of reactions, ha. Tingnan nyo ito, ang reaction. 10,000K. Out of 13,000 nag-react, 10,000 yung tumawa. Yung nag-like, ha? Sabihin na natin, 2,000. Mahigit. Yung nag-like. Pero yung tumawa, pusang gala. Overwhelming. Meron pa dito, ha? May galit, may nagtataka, may umiiyak. Pero yung nagkagusto, ayan, ilan lang? Mahigit 2,000. Sabihin na natin, 2,500. Pero yung tumawa, 10,000. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Ayan, nakikita nyo. Eto mga kababayan, ang sinasabi ko, na kahit gaanong tago nila, kahit gaanong ilag nila, yung masa pa rin, ang magbibigay ng grado sa kanila. Kung sila ba talaga ay gusto ng tao o hindi. Taong bayan ang magsasabi niyan. Hindi yung inyong lider-lideran. Na kunyari, marami kayong napapasaya. Napapasaya sa ayuda. Pero eto nga, ulitin natin mga kababayan, kunin nyo yung ayuda. Kunin nyo po. Pera yan eh. Tsaka galing naman yan sa kaban ng bayan, di ba? Kunin nyo po yan, pero iboto nyo yung mga buutan. Yung may kakayahan, yung pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa Diyos. Yan. Wala nang iba, mga kababayan. Pastor Kibuloy, ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! Ayan, di ba? So, nakikita naman natin ang reaksyon ng tao, di ba? Duterte talaga sinisigaw eh. Nakita nyo naman yan nung nagpunta si BP Sara sa Cebu, 2 beses, araw-araw pinagkakaguluhan siya. Taliwas doon yun, mga kababayan, sa ibinabalita nila na mas mataas daw ang porsyento ng sumusuporta kay Marcos kaysa sa mga Duterte. Di ba? So, pag nagsasalita sila, lagi na lang sila nasasampal ng katotohanan. Ganun po talaga, yung pagkayong mga sinasabi ay wala sa katuwiran, wala sa katotohanan. Lagi kang mapapahiya, lagi kang mapagtatawanan. Pasyalan nga na uli natin yung Facebook page ni Bongbong Marcos. Sana yan? Marcos Jr. Bongbong. Nasa na? Bongbong Marcos Jr. Pasyalan uli natin. Baka may bago ulit, Ayan, Ayan, nangigibabaw talaga eh. Yung nandito kasi sa pinakakaliwa, yan po yung pinakamarami. Pero tinanggal talaga nila yung number, reaction, Ayan, namumukadkad yung ha ha ha. Tinanggal nila yung reaction. Ayan, ha ha ha. Tapos,
ano nila, diniscreet nila yung tawa. Puro puso makikita nyo dyan. Oo. Pero kung mapapansin nyo dito sa ibabaw, nangingibabaw ang tawa. Hindi nyo maitatago ang katotohanan. Bongbong Marcos Jr. Ikumpara natin ha. Yung tawa, kung ano po yung pinakamarami, yan po ang makikita mo dyan sa pinakakaliwa. Katulad nito, maghanap tayo. VP Sara Duterte. News. Hindi nila kaya itago yan. Maghanap tayo ng video ng kay VP Sara Duterte, ha? Eto, kunyari ito. Kasi ito, tatawa talaga to CDN Halimbawa, pakita natin. Mas marami yung tumawa, di ba? Pero kalaban yan. Kalaban yung network na yan. Katulad dito, ito naman. Ang pinakamarami dito, kung makikita nyo dyan, thumbs up, di ba? Yung pinakakaliwa. Totoo yan. Ganyan talaga ang nangyayari dyan. Yan yan sa gilid. 725. Yung tumawa, 258 lang. Basta kung ano yung nasa kaliwa, yan po yung pinakamaraming reaction. Okay? Ibalik natin doon kay Abalos. Kanina, para patunayan natin na ganun talaga. Parehas naman sila ng amo niya ibalik natin ha. Ito. Yung kay Abalos, pinagtawanan po siya. Ibig sabihin, yung na pinakakaliwa, yun ang pinakalamang na reactions. Tawa. Dito kay Bongbong Marcos. Ganun din Ayan. Lahat yan, na mga post na yan. Makikita nyo, lahat nasa kaliwa, puro tawa. Ayan. Pero hinide nila yung number of reaction. Ayan kung makikita nyo, wala na. Puro ha yan. Puro ha. Ano po ba? Yan makikita nyo. Yan. Ha. Ayan. Ha. Ayan pa. Puro ha. Ayan. Ha. Yung mga nauna, ayan. Puro ha talaga Kaya dapat na talaga nasa ano na no? Guinness Book of World Record na. Puro ha. Ayan ayan. Ha. Ha. Wala kang makita siguro, doon sa pinakahuli nito, yung hindi pa nabubuisit ang mga tao sa kanya, meron siguro yan, makikita kang mas lamang yung like or heart. Hanap tayo. Ito, katulad nito. Ito, lamang yung heart. Dito sa isang post na ito, lamang yung heart niya. Kung makikita nyo, laging ganyan po yan. Lamang ang heart, di ba? Ayan, yung love, mas lamang. Ayan. Pero wala yung pinakadulo, ay ganun din. Puro din tawa. Puro tawa. Yan, ibig sabihin yan mga kababayan. Ang taong bayan, hindi na po naniniwala sa mga salita nila. Yung mga sinasabi nila na malakas sila, magaling sila, mga ano lang yan, reverse psychology na yan, mga kababayan. Reverse psychology yan. Kasi nakikita nila yung totoong kaganapan doon sa mga lansangan na ayaw talaga po sa kanila. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil napakalaki ng posibilidad na manalo itong Team Suka natin. Yan. Okay? So mga kababayan, magkita-kita po tayong muli sa susunod nating video. At mamaya nga po pala, dyan sa Laguna, may magaganap po dyan na napakalaking rally ng Team Suka ng PDP Laban at kasama dyan number 1 nating kandidato, Pastor Apollo Sikibuloy. Diyan sa Pansol, nakalimutan ko, Vista, wait lang. Wait lang po para masigurado natin yung lugar na pagdadausan ng ayun, okay. La Vista Pansol Resort Complex. Yan. La Vista Pansol Complex. Okay? Alright. Okay? Sa mga walang gagawin at available ngayon, nandiyan po ang PDP Laban. Yung mga malalakas na ating mga kandidato dyan sa Laguna. Okay? Alright. So, baka makapunta rin kami dyan, Magkita-kita tayo kung sakasakali. Alright? So, magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang unang araw ng Marso. And once again, this is Master Judaeus and thank you. God bless you all and to God be the glory. Bye-bye. Bye.